bilang isang member sila. Magandang gawin po sa lahat. Share ko lang yung sa LinkedIn sa nila anniversary sa Ephesians. Yung daily all come in the unity of faith. Sabi doon, tayo daw mga mananampalataya, lalago tayo hanggang maabot natin yung kalagayan ng Panginoon. Di ba sabi doon, sabi na, yung hindi daw, sabi ni Pastor Manny, hindi daw pwede na, yung mag-aagawan tayo sa gawain natin. Bawat member daw ng church, meron daw silang kanya-kanyang may kanya-kanya silang parte sa katawan ni Kristo, merong kamay, pero hindi nililiteral. Sabi niya, ang gusto daw ng Diyos na yung pamilya niya, image and likeness. Sabi, kung kinuha sa Jack sa Eva, katangian ni Adan, si Eva nga daw, mas mahinang sa Sindan. Kasi diba, natukso siya ng serpente. Sabi, ayon sa Satanas na magdulo yung plano ng Diyos. Kaya, yung serpent, hindi siya kamukha ng wangis ng Diyos. Wala doon nung trail of the serpent, mula Genesis hanggang ngayon, nandito daw siya, yung kasalanan na nanggaling kila Adan at Eva. Si Adan hindi siya nadaya sa Eva kasi mahina siya. Pero sabi, meron ng isang kasal na pumasok sa mundo natin. At ayun nga daw yung nangyari kila Eva at Adan. Hindi nga daw kayang patayin ng Diyos sa Eva kasi meron ng anak ng Diyos sa kanya sinapupunan. At yun yung si Adan. Abel. Tapos sabi dito, kahit yung sabi nga niya, diba, yung pastor, yung burden bearer sa loob ng iglesia, yung sabi niya pa nga, siya daw yung pinukutangan ng pera para daw hindi daw parang hindi ma-offend yung kanyang bagong lupa. Kasi daw yung mga baguhan daw, mahilig daw yung magtampo. Sabi dito, yung mga matatanda nga daw, puno-puno daw sila ng experience. Meron silang kasama na ginagamit para mag-establish na church. Hindi daw nila kaya na pag-isa yun. Kaya pa nila sa pag-evangelist. Yung evangelism nga daw, hindi siya para sa unbeliever. Para siya sa loob ng miyembro. Para siya sa pastor at saka sa iglesia. Diba sabi nga sa 13, if we all come in the unity of faith for the perfecting of the saints. Sabi, yun nga, bawat isa sa atin, meron daw tayong isang cup. Yung pakikinig nga daw sa salita ng Diyos, part daw yun ng discipleship. Mas marami nga daw na banal sa denomination, pero nga daw, ang kailangan daw natin itukan, yung mga nasa nasasakupan natin. Yung isang tao nga daw na walang alam sa salita ng Diyos, nai-influensyahan siya. Kaya kung ano yung narinig niya, yun din yung sinasalita niya. Kaya, yun, sabi na, kailangan yung sinasabi natin, yung mabubuti pa rin yung gawin niya. Sabi, bawat bahagi ng isang tao, hindi lamang isang tao ang gagamitin niya. Sabi, di ba yun sa Ephesians 4:11, yung apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kapag meron ng pastor, kunyari meron ng nakatalaga, hindi pwedeng siya lang, meron pang pwedeng idagdag. Kasi hindi niya pwedeng sarilihin yan sa sobrang dami ng tao dito sa mundo. Kaya nga merong iba't ibang pastor, merong iba't ibang iglesia na namumuno meron iba't ibang pastor na namumuno sa iglesia. Sinabi ka ni Pastor Manny, may lagi sa iyo may sinabi nga, hindi yung topic na tungkol sa mga evangelists. Pero yung sinabi yung tungkol sa pastor sa ako. May ginagawa ka ng pastor, di ba yung pastor, siya yung sa akin may sulong na simbahan. Di ba yung ginagawa ng pastor, example, kung may pangangailangan kung may pangangailangan ng isang kapatiran, siya daw dapat yung maanod sa isang kapatiran. Siya dapat nagbibigay pag yung pangangailangan doon. Example nga daw, kung kailangan ito ng pera, dapat daw, bigyan natin siya, pero huwag na natin tulubuhan yung bibigay pag-uutang ng pera sa kanya. Kasi pastor siya din. Sa kapatiran yung pinakautang. Saka yun sa teacher. Hindi mo yung teacher, mapansin natin. Turo lang silang turo. Kahit hindi tayo makinig, okay lang sa kanila. Basta sila nagtuturo sila. Kaya nga diba hindi tayo sa Bilko, diba? Yung mga pastor dito na nagtuturo. Lang sila, nagtuturo sila pero yung gusto nila makikintay lahat. Gusto nila
yung bawat critical sila ng word na itutulong din ba sinabi na hindi ka pa doon kanina na kailangan makinig talaga tayo para sa pamayin tayo na, di ba? Kailangan talaga may pakinig talaga tayo. Kung may sinabi nga sa verse na ang siyang may sino magtitiis ang may pagtitiis ay siyang maliligtas, di ba? Kaya nga dapat ginagawa natin. Mas may sinabi pa siya, di ba? Yung kay Eva at Adan. Ba't ba si Eva yung natukso? Hindi yung lalaki. Kasi nga si Eva, babae siya, mahina siya, kaya mas mabilis siya natukso sa serpent. Kaya yun nga si Eva na natukso siya. Tapos yung lalaki, nadakay lang sa kasalanan ng babae. Kaya hanggang ngayon, nag-a-apply pa rin ang kasalanan sa mga generation to generation natin. Hanggang ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Diyos naman. So yung iba bahagi. Ayan. Yung iba bahagi ko po is ngayon na pakinggan namin sa Carolina. Yung na-take note ko. Ayan. Opo, isa lang. Marami rin nag-share, kaso mga testimony lang ng mga bawat iba't ibang mga pastors. Church history ng Carolina, ganito. Oo. Sino nag-kwento ng church history sa Carolina? Marami po. Nag-kwento ba yung pagti na may humugyo dati? Hindi, si Brother sabi po Pero kanina, di ba? Oo, may nag-open na na isang, may tumayong pastor doon na isa, tapos, hindi ko wala naman. Sino yan? Ayun, Ronnie ba yun? Ronnie? Ayun, parang, siya, nag-testify, yun, tinestimony niya na, parang hindi daw siya, o sang-ayon dun sa website ng Progressive Revelation, parang nagiging debate daw. Sino ba? Sino? Hindi ko alam kasi ito yung pastor. Oo. Sinali daw siya doon ni Brother Joey daw. Tapos comment ng comment. O parang hindi daw siya agree doon sa Progressive Revelation. Richard Herrera. Hindi yun. Pastor Moody. Yata, hindi ata yun. May naman na ba? Oli, ikaw ha? Hindi mo lang O yung mga doon, yung mga... Oo. Basta kasi nagbidaw siya yung about sa may Progressive Revelation. Tumayo ba kasi si Brother Magellan na parang dinefend niya yung Progressive Revelation. Lahat, hindi naman ako bata. Lahat sila naka-formal, naka-polo, lahat sila doon. May pa nga sila, din color pa nga sila, naka-pink. Oo, lahat sila doon. Hindi ko na yung familiar sa akin. Mga print lang, mga tumayuman nila. Pero marami tumayo. Oo, hindi yung huli na. Oo. Basta may na. Yeah, payatas na tayo. Payatas ba yun? Sabi niya. Iiwan ko po. Tanong na ako kay Brother Magellan. Oo, yung latas bilang naliwanag ni Brother Magellan. Nagulat lang si Brother Magellan kasi hindi niya ina-expect na tatayo siya dun sa harapan, tatawagin siya. Pero may nabanggit din sa akin about Berea. About Berea. Pero hindi nila parang inangat nga nila na yung Berea niya talaga nagsasaliksik na. Oo, yung pagka-open niya na, di ba meron ibang churches dito na Berea na saliksik na, oo nga dapat maging ganito tayo ba? Parang hindi naman siya. So, yun. Dapat maging Berea. Hindi. Oo, Berean spirit. Okay lang yan. Oo, hindi naman niya inano yun. Oo, nabanggit. Oo. Ayun.
yun na yung preacher kanina, ay yung sermon niya, ano yung topic nila, kasi yung tip ng anniversary ng Thanksgiving nila kanina is sa Ephesians, 13, oo, yung Ephesians 13, 11 to 16. Pero talagang 13 point, 13, 12? Ay, 11 to 13 ba yun? Oo, yun nga, Ephesians 4:11 to 16. Ayun, tapos parang yung nakapaloob doon nga, diba yung yung fivefold ministry, yung pastor, apostles, teachers, evangelists, saka yung teacher. Ayun. Yun, sinabi din na parang, kasi halo-halo, diba din, halo-halo rin yung yung pag-publish niya. Parang na-open niya nga rin yung about nila Eva at Adan, kung ano nga merong attribute si Adan is meron din si Eva. Kasi diba nga po si Eva is nanggaling talaga mismo sa kanya. Diba? Tapos yun, sinabi din na tayo nagkakaroon niya ng spiritual amnesia, nabanggit nga yun na nabanggit din yung kanina. Tapos sinabi din na si Eva is mahinang sisiglan, di ba po? Yun, may ganun. Kasi di ba pilis siyang natukso, tapos si Adan pa, hindi mo siya binantayan. Sinabi din na yung pala, sinadyan, parang will na ni God na mangyari yun. Kasi di ba kung hindi mangyayari, hindi nga narinig si Kristo. Tapos ayun, sinabi din na ayun, diba, tapos inais din ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya sa loob ng halanganan ng Eden. Parang nga merong mag-alaga. Lalo na yung, tsaka parang sinubok din kasi sila ng Diyos dun sa loob ng Eden. Tapos yun, sinabi din dito na kapag yun, sinabi din na kung ano nga yung nakakakilala ayun, di ba si Adan nataya siya dahil nga pinoportrait nga niya si Adan pagdating kay Kristo. Kasi binigay din ng Diyos yung pagkakasala kay Adan na yun kasi nga may purpose or may dahilan yung mangyayari yun. Tapos yun, sinabi din na iniingatan ni Adan si Eva dahil nga papatayin nga siya ng Diyos kung hindi nga siya, kung pipigilan niya yun. Kasi yun, kasi parang ang inaano din nila doon yung unity of faith. Oo, unity of faith na kailangan yung, sinabi doon na kailangan yung faith is nagkakaisa. Diba? Lalo na daw sa spirit ng bawat kapatira. Kasi, binanggit din doon yung yung right doctrine, right spirit ba yun? Ano din? Yung right spirit wrong doctrine. Oo, yun. Parang kasi yun din yung inaano nila kanina yung mga doctrinas. Parang inaano rin nila na marami ng denominasyon na nagkakaroon talaga ng conflict sa mga bawat doctrines. Pero kailangan, kung talagang magkakaintindihan daw kayo, ibig sabihin daw is meron kayong right spirit. Kasi nga parang nagkakaunawaan kayo. Tapos, ayun, sinabi din dito na kasi kung wala nga daw na unity of faith, yung kaaway na nga, yung kaaway yung mismo na sa bawat isa. Kasi parang yung kalaban is nais na kayo, i-separate, parang magkaroon na pagkakagulo, yun sinabi. Tapos, ayun, sabi din na ang lahat nga raw na nagpapagal ay may aanihin na maganda. Ayun. Sinabi din na yung sa may statue of perfect man. Kapag diba, yung statue of Christ is the statue of a perfect man. Diba, si Kristo nga siya yung typology natin. Hindi naman to the point na talagang ipapareho natin yung sarili sa kanya. Pero nandun kasi tayo sa stepping stone para ma-achieve mo yung level na yun. Tapos yun, sinabi din na ang legacy nga is yung legacy nga dapat bukas tayo, yun, sinabi rin nila na dapat bukas tayo sa pakikinig. Pero wag naman daw yung sobrang open, yung parang lahat na daw makikinig mo. Kasi
hindi naman daw yung lahat na napapakinggan mo isa Diyos daw mismo. Yun, parang doon na nga nila pinasok yung Berea na dito nagsasaliksik, tapos hinihimay daw yung mga buto sa laman. Ayun, pero kailangan pa rin daw mag-ingat kasi hindi daw lahat sa ano. Ayun. Tapos yun, isa rin nila yung bawat 5-fold ministry yung mga katungkulan. Pero hindi naman against. Ayun na. Parang sinabi lang niya, pero hindi daw lang. Kailangan na daw lahat pinapakita. Oo. Ano na kaya? Oo. Against yan. Oo, yun. Ayaw nila sa progressive. Ate Rino kaya, ikaw magsusunod sa akin. Kasi Monica rin daw. May comment na. Ayaw nila sa progresibong kamahayagan. Sinasabi niya nga Facebook eh. Oh, konting comment lang. Hindi naman sila nag-join doon. Baliktad, ang binibira nila Manalite, pakikipag-sharing na parang gusto na sabihin na tayo yung wala sa lugar. Debatista tayo. Hindi. Tayo yung dinidebate. Wala ka nagko-comment sa inyo eh. Oh. Oh. Wala naman sa inyo nakikipag-debate doon. O sino yung nakikipag-debate doon? Oh. Ang nagdidebate doon, yung mga sharing namin, kami ang dinidebate. Diba? Isang beses, pumunta doon si 21, si 22. Si Inton Soriano, kapatid ni Elisabeth. Dinibate kami. Bulaan si Brother Francis, sa demonyo si Brother Francis. Hindi si Brother Francis ang dapat binibira ng Carolina na debatista. Yung mga dumidibate sa kanya, siya sa laglaban sa lag. Sagot lang ng sagot si Brother Francis. Kung naiintindihan nyo, pwedeng pumasa ng maling kaisipan yan. Pwedeng pumasa ng maling kaisipan yung Facebook, hindi ginagamit. Mali na naman yung kwento sa mga pastor. Kaya nung dumating yung time, si Pastor John Olivera, binibera na ako, mali daw yung ginagawa ko. Wala naman akong dinibati kahit isa sa Facebook na Ano yung mali na ginagawa ko? ang mali daw na ginagawa ko, mali daw yung ginagawa ko post ng post ng video mo. Yun eh. Tapos lahat ng video. Hindi, yung sinasabi ko daw yung mga, yung hukong, yung training sa bata, sinasabi ko daw yung berengan, emphasis na ako, mga ganyan. Mali yan, mali. Alam mo yung sinabi sa inyo yan? Hindi, pwedeng ipinasa yan sa iba na yung Manalite ang nagdidebate. Yung debate ang mahilig sa debate. Hindi. Mahilig tayo sa sharing. Hindi tayo nakikipag-debate. Tayo ang dinidebate. Sumasagot lang kami doon. Chronicle tayo, pa tayo. So, wag ka muna mag-direct. Hindi yun nga. Pero ang comment ko sa kanila, yung binira nila na ganyan, sinabi nila, hindi yan totoo. Comment ko dyan, hindi yan totoo. Chronicle lang. Wala ka na. Wala ka na sabihin. Ay, kaya nga. Ito, tama. Paano nalaman ng ibang church yun? May nagbulong, may nagsabi. Pinagtatanggol nila eh. Kaya nga, gusto ka pinagtatanggol nila eh. Hindi kasi po, parang namimisan niyo po na misinterpret niyo po yung sinasabi kasi, di ba, ang sabi niya, parang may nag-join daw sa kanya dun sa group. Pero hindi naman siya binulungan, pero hindi niya sinabing binulungan siya, pero sinabi niya lang may nag-join. Sinasabi lang namin, syempre, yung kung ano lang yung, yun. Ginoin siya tapos. Oo, parang
Parang ganun yung ano nun. Mag-comment na lang sila doon, hindi doon. Tapos sinabi ni Sabi Magdala na, actually, comment na sila doon, hindi ba yun? Grabe, pag-tuloy sila doon, di ba? Sige, tas ito po, yung report ko naman. Parang yung report. Ano, sabi niya dito, ano, di ba nga, yun nga, yung katulad ng sinabi ng mga, ano, yung people kanina. Yung tungkol dun sa, ano yun eh. Yung parang pinaka-main focus niya is yung sa 5-fold, pero, ano, inumpisahan niya yung tungkol nila Evan agad, tapos napunta sa, ano, unity ng church. So, sabi dito yung una, yung sa kila, ano, yung utos nga daw ng Diyos sa, ano, sa Eden, di ba, ano, yung, alam naman natin yung inutos niya Diyos kila Evan agad na, ano, na huwag kakain yung, ano, yung bunga, di ba? Pero ginawa nila yun, kinain nila. Ganun. Ayun, nakapasok na nga yung kasalanan. Dahil nga daw dun sa ano, parang pagkapasok ng kasalanan, di ba? Parang, ano, naging mahirap na sa atin sumunod sa ano, sa Diyos. Parang, nagkaroon na nga tayo ng ano, ng, parang, di ba, lumayo na yung ano, yung communication natin sa Diyos. Parang, sabi niya, nagkaroon na tayo ng ano, spiritual amnesia. Pero, ano, yung, hindi daw yung, ano, pero nandun pa rin sa atin yun, yung, ano, yung spiritualidad na parang connection sa Diyos. Kailangan lang natin yung maalala, parang katulad ng, di ba, yung ginagawa natin dito, yung, ayan, yung pag-share natin, yung pag-evangelize. Di ba, yung mga tao sa sanlibutan na mayroong spiritual amnesia, maaari nilang maalala yun kung i-remind nga natin, di ba? Tapos sabi dito, yung ano, yung pag-ministry, sabi doon, yung ministry nga daw ng bawat isa sa atin, di ba? Ano, mahirap nga daw yun. Ano, parang mahirap natin sundin, di ba? Pero, ano, sabi doon, kung ano nga daw yung nakatalaga sa'yo, dapat, yun nga daw yung anuhin mo, yung, parang yung gampanan mo. Di ba kasi may kanya-kanya nga daw tayong calling. Sabi doon, ano, may sinabi siya doon na, ano, yung halimbawa daw, kung ganito daw yung potential mo, tapos, parang, yung isa mong kapatiran, hanggang dito lang yung tawag sa kanya, tapos ikaw, lumibel ka doon, parang ikaw, malaki yung pagkukulang mo kasi malaki pa yung ano, yung magiging potential ng kakayahan mo. Pero, hindi, parang ikaw, kung halimbawa, ikaw yung, ano, parang huminto ka lang doon sa level ng isang kapatiran, parang gusto mo hanggang doon lang yung level mo. Pero, mas mataas pa talaga dapat yung calling mo sa Diyos. Parang mali daw yun. So, kailangan parang yung calling mo talaga, gampanan mo siya ng pulido, hindi yung, ano yung parang, ano lang kung hanggang saan gusto mo lang na level gampanan. Kasi parang hindi naman ikaw yung, ano yung, nagbibigay nung, ano, nung tawag. Parang hindi naman yung sarili, hindi ikaw yung mismong, umano, di ba? Parang yung Diyos yung yung tumawag sa'yo para gampanan yung gampanan eh. Tapos yung sabi nga dun sa may ano, yung pinaliwanag niya yung fivefold ministry, yung di ba may tungkol sa prophet, yun nga yung, di ba yung pastor, ano nakikita, maaaring nadidiscern niya yung ano, yung mga mangyayari, halimbawa, nadidiscern niya kung ano pwedeng mangyari dito sa kapatiran na to, ganyan, pero hindi daw niya nalalaman lahat, parang hindi niya nalalaman lahat. So yung prophet, ano, parang siya yung mas mataas yung ano niya, yung parang paano yung ano niya sa parang mas mataas yung yung tungkulin niya sa pastor kasi parang di ba mas kung ano yung makulangan ng pastor mapupunot niya yun kasi di ba parang siya yung mas maraming vision yung prophet, di ba? Siya yung nagpa-prophesy eh. Ano, sabi dito yung pastor, ano siya yung burden bearer. Di ba nga, yung pastor kasi, ano, lahat ng problema dapat ng iglesia, alam niya, tapos parang dinadala niya yun. So, ano, mahirap rin yung trabaho na, parang mahirap din yung ministry ng isang pastor. Kasi nga, di ba, ano, lahat nga daw, parang lahat naman mahirap kasi lahat ng bahagi sa ministry mahirap. Pero sabi doon, ano, yung pag-a-appoint nga daw ng pastor, kailangan hindi lang daw sa doctrine malalim, kailangan punong-puno ka rin ng experience. Kasi paano nga daw ma-feed yung, how can you feed the sheep if
hindi mo nga daw alam kung ano yung pinapakain mo mismo. So kailangan, nakain mo na muna yung pinapakain mo bago mo siya ipakain sa iba. Ganun. Tapos ano, yun nga, sabi niya, katulad yung pastor, di ba? Parang ano, kahit na, oo. Tapos, parang, halimbawa, inaano niya yung problema ng mga kapatiran na kahit na, ano, magpautang, ganyan, ano, pinapautang niya, ganyan. Parang katulad nga daw ng, ano, example ng pastor, ganyan. Sabi, ano, kahit daw na yung pastor na yun, ano, mahirap siya, wala na daw siyang kakayahan na, ano, na magbigay pa. Pero nung lumapit sa kanya yung kapatiran na yun na humihingi, parang nangutang pa siya sa iba. Sabi doon, para mabigyan niya lang yung, ano, yung nangangailangan. Sabi doon, ano yung nga, kasi nga burden bearer nga yung ano, di ba? Kaya ang nangyayari nga daw sa mga pastor, ano, pumuputi agad yung buhok kasi nga, siyempre, ano, pinoproblema nila yung ano, gano'n. Yan sabi niya. Tapos yung sa evangelist naman, sabi niya doon, ano, yung evangelist, ano, yung, ano siya, yung sabi nga ni Irish na parang wala na siyang hiya kasi di ba siya yung nag-evangelize, from the word evangelize, di ba? Siya yung malakas yung loob na mag-share ng word, ng, ano, magpalaganap nito sa, ano, sa labas, sa mga, ano, mga hindi mananampalataya, gano'n. Tapos yung, ano naman, yung teacher, di ba, ano, parang yung teacher, siya yung, ang sabi niya dun yung teacher, siya yung nag-hihimay nung, ano, nung mensahe, parang tinatawid niya yung, di ba, nag-search sa history, tapos, ano, inaano niya sa doctrine yun, tinatawid niya sa doctrine yung history, yung mga meaning, gano'n. Siya doon yung nagtuturo. Tapos, yung sa ano naman, ano pa hindi ko nabanggit? Hindi niya binanggit yung apostol eh, tapos, wala. Yung prophet, pinahagingan naman ng konti, pero wala na siyang business. Oo. Meron pala. Ayun, basta yun. Meron yun. Tapos yun, yung tungkol sa ano, yung fivefold ministry, parang yung inano niya na doon na yung fivefold ministry, siya yung nag-unite doon sa ano, sa church. So tayo, di ba ano, parang may spirit na tayo ng fivefold. Parang syempre, united na tayo. Sabi niya, kahit daw, parang sabi niya kahit hindi tayo united sa doctrine na ano, kailangan, ano, kasi nga di ba, united nga daw tayo sa ano, sa faith. Sa faith to yung parang pinakamalaga kasi pag yung unity natin nag-umpisa sa relasyon, sa relationship, susunod na daw doon yung pagkakaunawaan natin sa doktrina. Yun lang. Wala pa si 7:30 na yata. 7:15 na eh. Meron pa. Kaya pa. Sige, sabay na ako. Ano to? Chronicles. Tuloy pa, tuloy. So, si Patrick. So, maganda yung leadership doon. Kaso lang, ito kung nga yung tipo natin iba, habang nag-kipress, tulog. Si Patrick, natulog na eh. Ang yaman na eh. Yun yung kasi ko magustuhan doon sa... Kasi yung natabi ni Patra, yung si Patra naman. Oo. Nandun tayo sa isang place. Tinanong ko si Rap-Rap, kailangan ano eh. Maganda ang share niya kung nakinig ka hindi ka alutuin. Bakit tayo pumunta ron? Pinag-isip ko. Ngayon kung hindi nag-isip, mauliin pala ako na tayo. So, anyway, wala nang ano. Ang hindi ko lang nagustuhan doon sa espiritu ni ano eh. Sino ba yan ang pastor? Si Pastor Rolly ay Israel. Si Pastor Rolly sila ay mag-grupo daw sa pag-recent revelation. Marami ang pag-guest doon sa mga
Kayaan lang na, yung pagtayo ko, parang hindi ko, kinokontrol ko lang yung sarili ko na, kasi ayaw ko makarinig na against doon sa, natin. Yes. Ngayon, ang sabi ko lang doon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, in behalf of Jesus Revelation, sa aming Pastoromi, ako lang yung ay pinapaabot namin lahat ang pagbati sa Jesus as a coming King. Ngayon, dahil binanggit yung progressive revelation, sabi ko, we are part of the progressive revelation. Sabi ko, kung tayo ay part ng bride, ang bride ay compose, sabi ng prophet, ang bride ay compose ng fivefold, the apostle, prophet, evangelist, teachers, and pastor. Ngayon, if we are part of the bride, ang sabi ng prophet, pag ikaw ay bride, you have the ability to hear what the Spirit says. Sabi ko doon. And then, if we are part of the bride, there is no boundary between one of us. Di ba? So, walang boundary. Pag ikaw yung tunay ng bride, wala kang boundary sa isa't isa. Because the love of God, naroon sa iyo. So, after nun, kasi hindi ko nahiya lang ako natin, Pastor Manny, kasi sila sila. Ang ano ko doon, meron pag-group pag-reserve dito. Ano yung progressive kapangyarihan? Hindi niya ma-distinguish kasi nakita na sa kanya. Nakita na sa kanya si Brother Zoe, sabi na doon. Yun, ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, ito na lang yung pinapabot ng Manalete na yung abundance blessing ay honor and glory ay sumagana sa inyong iglesia. At ang ginawa ko, sinanap ko si Pastor Rolly. Ang sabi ko kay Pastor Rolly, Pastor Rolly Esler. Si Rolly Esler. Esler yung ano? Esler, naalala ko na Esler. Taga-ulong ako. Naalala ko na Esler. Ako munang nagdala dito niya. Sabi ko, yung progressive revelation, hindi yan nag-focus ng kung sino yung mataas doon, kundi binibigay lang yung bahagi, yung kaya kung ikaw ay kabilang doon sa bride, kung ikaw yung mayroong alam doon sa kapahayagan, ikaw yung mag-push ng tama doon sa bakit hindi kayo nag-comment? Kasi kung nag-comment sila, dapat nakikita ko yun. Ngayon sabi ko, iimbitahan kita sa Manalete. And then, share thy word. Kung ano yung nalaman ko doon, patungkol doon sa propeta, kami hindi kami against doon sa prophet. Pero kung sasabihin nyo na against kami doon sa prophet, nagkakamali kayo. Kasi hindi kami against sa prophet. Hindi, private na. Kasi iba na dapat. Encouragement na yun. Ngayon, sabi niya, sige kung ano ako. Sige ako, pastor, nasa patalatikan mo natin. Para naman, kasi ako, marami na nagbubulo. Para sirahan yung namin. Pero dapat hindi ganun. Ikaw dapat pupunta sa amin kung kami yung tinutuloy mo. Tinutuloy mo na gamit. So, sige, pasensya na. So, yun na yung So, siguro naaalala sila dahil doon sa, alam nyo naman kung paano kung salita. Pagdating doon sa positioning, hindi ko, hindi ko pinapalagpas yung bagay niya. So, at least na sabi ko sa kanila. So, yun na siguro by the time. Hindi ko, isang beses lang ata nakita ko dito nagturo si Father pero paninindigan niya ay isang prophet, pero ano na naman tayo pag scrutinize lang naman natin at kung ano yung
mabuti at ano yung makakatulong sa atin at kung ano yung espiritu. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung ikaw ay natatanggap ng tinatanggap mo yung propeta, dapat yung espiritu ng propeta tanggay mo. Because if you have received the prophet, you will receive the prophet's rewards. Kung ano yung espiritu ng prophet, ganito dapat ganun yung espiritu. Oo. So, yun ang siguro. So, tutugtog ko lang sa Chronicle. Si Barrowly Esther, ako, marami na akong dinala dito. Of course, lahat ng dinala ko, nagdala rin sa ibang lugar. Pero, si Barrowly Esther, isa sa mga dinala ko dito, mabait pa siya sa umpisa. Pagpasalamat pa sa akin. Katagalan, against na sa akin. Dahil ako raw ay hindi sa propeta. Pero wala kaming maayos na sharing. Against ako sa propeta raw, ganyan. Kwento na ng ibang tao yan. So eventually, umalis na siya rito dahil ako nga ay hindi sa propeta. So maraming ibang headline nagsabi sa kanya na wala ako sa propeta. Kaya ayaw na makipag-usap sa akin, ayaw na makipag-sharing. So yan lang ang chronicle report ko. Ang Berea, gusto ko sabihin, pag ikaw ay nakwentuhan ng ganyan sa kapatid, ang pinakamagandang gawin mong kunin mo yung panig ng kapatid na yan. Kesa maniwala ka agad, di ba? Tapos mapapadala ka na iwas na ako dyan. E di, yan ang masusunod siguro, sira yung mga batas, sira yung ano. Kahit sino pwede gumawa lang ng kwento. So, series na tayo. Ay, patay na yung series. Para po series. Sister nila, patay mo yung recorder. Yung video. Hindi nga ako marunong. So, Barney ko, baka pwede partial patikin. Yung, pwede mo turing series yung senior ko sa upuan. Wait. Ang Melchizedek ay very, Aaronin ay sir. Series na tayo. Pinatay na yung ano? Patay mo na. Barney Daniel.